anak ni Ginoong Daniel Dominguez Figuracion at Ginang Lourdes Certeza Aparentado na masayang nanirahan at lumaki sa Barangay Rayang, Binangonan, Rizal. Siya ay kasalukuyang naninirahan sa First Park Homes, Palo Alto, Calamba City, Laguna at kasal kay Ginang Ana Luisa Onesa Anthony, mga taong nagsilbing matibay na pundasyon at inspirasyon sa kanyang tagumpay at paglilingkod. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa edukasyon sa Talim Elementary School kung saan nagtapos siya noong 2000 bilang second honorable mention. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sekundarya sa Talim Point National High School kung saan nagsilbi siya bilang Supreme Student Government President at naging aktibong kalahok sa publikasyon ng paaralan. At nagtapos noong 2013 bilang isang valedictorian. Sa kolehiyo, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Electrical Engineering sa Polytechnic University of the Philippines noong 2018 bilang scholar ng Commission on Higher Education, Tulong-Dunong Program at Pamahalaang Panlalawigan ng Rizal. Habang nag-aaral, dito siya unang nagtrabaho bilang Expedia Travel Expert International sa Interglobe Technologies Philippines mula Setyembre 2017 hanggang Hulyo 2019. Bilang patunay ng kanyang kahusayan at dedikasyon, matagumpay niyang naipasa ang Electrical Engineer Licensure Examination noong Abril 2019. Matapos nito, siya ay nagtrabaho sa Manila Electric Company o Meralco bilang Distribution Design Engineer mula Hulyo 2019 hanggang Oktubre 2021, kung saan higit niyang nahasa ang kanyang kaalaman sa electrical system, power distribution at energy solutions. Sa kasalukuyan, siya ay patuloy na nagpapalawak ng kanyang kaalaman sa University of Perpetual Health, System Las Piñas sa kursong Master in Public Administration. Sa kanyang kasalukuyang propesyon sa karera, siya ay kasalukuyang nagsisilbi bilang Senior Science Research Specialist sa Department of Energy ng Pilipinas, kung saan siya ay may mahalagang papel sa pagbuo at pagpapatupad ng mga pulisiya na may kinalaman sa renewable energy, energy resiliency, smart grid systems, at iba pang makabagong solusyon para sa sektor ng kuryente. Siya rin ay aktibong tagapagsalita sa iba't ibang komprehensiya, symposium at technical na seminar at kasapi ng mga technical working groups na naglalayong paunlarin ang sistema ng enerhiya sa bansa. Bilang kinatawan ng Department of Energy, siya ay nagsilbing resource speaker sa iba't ibang committee ng Senado at House of Representatives para sa deliberasyon ng mga panukalang batas na may kaugnayan sa serbisyo ng kuryente. Bukod dito, ipinapadala rin siya upang katawanin ang Pilipinas sa iba't ibang bansa, kabilang ang China at Japan, kung saan ibinahagi niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa larangan ng enerhiya at power systems. At sa huli, ang kanyang dedikasyon at tapat sa paglilingkod ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hinuhubog ng pagmamahal sa edukasyon, pagpapahalaga sa pamilya, at malasakit sa kapwa, mga haliging nagbibigay lakas at liwanag sa bawat pangarap. Mula sa simpleng simula sa Talim Elementary School, ngayon siya ay isang huwarang profesional, leader at inspirasyon, isang buhay na patunay na ang pangarap ay abot kamay sa sinumang may tiyaga at determinasyon. Kaya naman, mga magulang,
mga nagsipagtapos, mga panauhin, at sa lahat ng mga taong naririto at sumasaksi, isang karangalang ipakilala ko sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita na scholar ng bayan noon, lingkod bayan ngayon, Engineer Luis Dan Aparentado Figuracion. Different school heads and principals of leaders inside or within the Department of Education, to the graduates, and of course, the parents. Aking mga kababayan, kanayon, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Graduates, you may take your seat. Okay. Thank you. Before I begin my message, anyone na nakakakilala sa akin? Anyone? Wala. Because you guys, okay lang. Si graduates. Kasi for the parents and the teachers, members of the Sangguniang Barangay ng Raya Katabagatan, magandang umaga po sa inyo. Itong mga batang to, you guys are born 17 years, if I'm not mistaken, 5 years after I graduated here in Talim Elementary School. So going back 17 years ago, in 2009, I was just like you. Ganyan. Still innocent. Wala pang kamuwang-muwang. What do you guys wanted in your life, in your future? Maaring yung iba sa inyo may sagot na dyan, pero good thing. But take your time. Gusto ko lang sabihin, noong 2009, I was just like you. So, for whatever things na sinabi kanina na naging achievement ko, kaya nyo din yon. Because just like you, I am a product of this elementary school. Prior to that, medyo magaganda yung sinabi, no? Before all that, alam niyo nung elementary ako, konting kwento lang, pasaway din ako nun. Actually, lagi akong laman ng principal's office. Yung mami ko pa naman, adviser ko, teacher yan. So, lagi akong tika-away. Pero, don't get me wrong ha, I am not telling you this to become an example of recklessness. I don't want you to do that, guys. What I wanted you to do is makita ninyo ako ngayon for who I am. Ibig sabihin, yung mga pilyo dyan, you still have chance, ha? Bata pa kayo. What I wanted to tell you, to say it straightforward, is you still have time to have character development. Besides, this is just one of the many steps that you will need to undergo or undertake in your life. But congratulations for this milestone. What I would like to tell you today is just 5 things. Unahin ko muna doon sa pinakamahalaga. For all the things that have been said earlier at sa mga sasabihin ko pa, this is the most important. Once you endeavor in life, sa pagtahak ninyo ng landas, magtiwala sa Diyos. Trust God. That's number 1. Bibigyan ko kayo ng kwento kung bakit ganun. Because I myself is a living testament how God works in our lives. Nung elementary, as I mentioned earlier, hindi ko pa alam what I wanted to do. It took me some time to figure it out na gusto ko palang maging electrical engineer. It was in high school, may subject kami nun kasi na drafting. And I was so confident on my skills at that time. So ang sabi ko, parang mas maganda mag-electrical engineer ako kasi so that I can be able to make a whole plan.
sinuportahan niya ng parents ko, si mami nandito. Unfortunately, my father already passed away, hindi na niya nakita ko ngayon. Pero, ang sabi niya sa akin noon, tama yan anak, kasi hindi mawawala ang kuryente. Even with the world right now, hindi mawawala ang kuryente. So, ang naisip ko kaagad noon, Meralco. Kasi magsasarado ba Meralco? Di ba? Hindi naman magsasarado ang Meralco. So that was my dream in high school, Meralco. So kinikwento ko ha, medyo sundan nyo lang kung paano ako ginabayan ng Diyos sa aking landas. But outside Taling, life is not that simple. It's never a straight line. Good thing for you, sa susunod na taon ng inyong pag-aaral, controlled environment pa. You still have your parents and your family. Shock absorber sila eh. So, during this message, what I wanted you to remember is, baguhin nyo na ang dapat baguhin sapagkat habang nandyan pa ang inyong mga magulang na kaya kayong suportahan. Habang kaya nyo pang matuto. Because if you did not learn today, life outside Taling, it's going to be hard lessons. Mga lessons na hindi nyo na kayang basta malang. So, again, sabi ko, Meralco. So, nangyari noon, it was in year 2017, I saw my parents, they're experiencing struggles, no, kasi dalawa kaming nagka-college. Ako kasi, I always wanted to be the man of the hour. So, nagtrabaho ako, nagtrabaho ako so that I can support myself and help my parents. That was in 2017, I have a job while studying. Then another opportunity comes in that year, politics. That is also, ito yung isang bagay na naman ako sa daddy ko eh. Mahilig kami sa politika, so I entered to the politics in 2017 and ran as SK chairman, but lost to that election. That is the first redirection in my life. Yun yung panibagong ginawa ng Diyos. Sige, gusto mo palang maging lingkod bayan na. Then look at me now. Hindi man ako politiko, but I still serving the Filipino people sa aking professional na karera. Ano nga kaya ang nangyari kung nanalo ako noon na SK chairman? Would I be the person I am today? I don't think so, because there are many people and happenings, events that I experienced and happened in my life na alam kong talagang pinala ako dito. After kung maka-graduate ng college in April of 2019, on my first attempt, it was the birthday of my niece, April 25, 2019, I passed the board exam. At alam niyo ba, on May 1, on that year, 2019, I received an invitation from Meralco to work for them. Di ba nakikita niyo, no? I graduated in 2018, I passed in 2019, May, inimbitahan ako ng Meralco. Who would have thought that someone like me will be invited? Kasi yung iba mag-a-apply pa yun. So God gave me my dream to work in Meralco. But come 2021, God surprised me, gave me more than that. I worked for the government in the Department of Energy, overseeing, supervising, regulating Meralco and all Meralco alike distribution utility in the entire Luzon. Ang pangarap ko lang ay makapagtrabaho sa Meralco. Pero ang binigay sa akin ng Diyos ay i-supervise pa sila. At yung mga katulad nila, from Ilocos Norte to Sorsogon, except Mimaropa, off-grid areas kasi yun, except Mimaropa. So that's my work today. Natalo ako
sa SK chairman. That's the first defeat I faced in my life. At that time, hindi ko alam saan ako nagkulang because I offered myself for the service of our barangay. Pero dinala ako ng Diyos for the service of the nation. Hindi lang dito sa ating barangay. That's number one. Remember, kids, children, sa lahat ng gagawin niyo sa buhay, magtiwala kayo sa Diyos. There will be times na hindi mo talaga alam ang gagawin niyo. Pray. Number two, mag-aral. I believe you achieve this milestone because you study hard. Pero bakit ko sinasabi na mag-aral pa kayo? Alam ko naman implied na yun, mag-aaral kayo sa high school. Importante ang mga magiging subject nyo sa high school because that will be a foundation. Pundasyon kung ano ang gusto ninyong marating sa college. Pundasyon ninyo para sanayin ang inyong disiplina. Tandaan niyo to there will be discouragements na marireceive nyo. Ang importante, something like this. Hindi ito yung sinasabi ko something like this. These are discouragements. Okay lang hindi kayo mag-aral. Ang importante, makagraduate kayo. Okay lang yan kasi pagka-graduate naman kayo, dun talaga tunay na laban ng buhay I beg to disagree. Yes, there might be, I cannot agree more. There are some people that are truly successful even they're not academically rigor. Yes, there are some. But if you will evaluate our barangay, ilan sila? Count it in percentage. Good thing if it's 10 to 20% of the population. Sa inyo, pag sinabing 10 to 20%, 10 kayo halimbawa magkakaibigan, 2 lang sa inyo yun. Papaano kung hindi kayo nag-aaral? Kasi, ang sinabi nila, bahala na. Basta ang mahalaga, makagraduate. Again, in school, it's not always academic rigor. Our topic, Pilipinong nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Bakit ko sinasabi yun? Kasi sa inyong pagharap sa buhay, dito sa paaralan, hindi lang naman kayo nag-aaral. You are trained in discipline. Gumising ng maaga para hindi mali. Meron kayong exam, kailangan nyo mag-review. If you think na ang gawin ninyong pag-iisip is basta makagraduate lang, in life, do you think you will prepare for something big? Come to think of it, kailangan ninyo siyang isipin na ngayon. Ngayon. Okay? Kung nasanay kayo na laging late, kasi Filipino time, kaya hanggang ngayon may mga tao pa rin na malilate pa rin talaga kasi Filipino time is that the future that we wanted to have? If you will read the messages in our program, actually binasa ko yung message. As a public servant, I joined our leaders both in DepEd and in the local government unit. The type of future that we wanted is a nurtured discipline, not just academically rigor. No? Hindi lang magaling. Dapat nandun pa rin yung pagiging makatao at pagiging mabuti. That's number 2. Tandaan niyo na bakit mahalaga pag-aaral kasi hindi lang yung subject. It taught you discipline. And hindi ko na makalimutan to share you, merong isang kilalang tao sa mundo, ang pangalan niya ay Mahatma Gandhi. Sinabi niya to, be careful on what you think, it becomes your words. Be careful on your words because it will become your habits. Be careful on your habits, it will become your discipline. And be careful on your discipline because it will become your future. Kaya sa mga kabataan ngayon, sabi nga nila, mindset lang. Di ba? Kasi mindset nyo ang magdidikta kung papaano nyo tatahakin ang landas ng inyong buhay. So as early as now, graduates,
Try to figure it out. But it's okay. Give yourself time. No? Sometimes there are mga pagkakataon or chances na hindi talaga natin alam. Give yourself times to contemplate. Besides, may 6 na taon pa naman kayo sa high school. That's number 2. Number 3, mangarap. Rooting from what Mahatma Gandhi said, kung ano yung pangarap ninyo, iyon yung ipaglalaban nyo. Lahat ng mga gagawin ninyo sa buhay, lahat ng mga hakbangin na inyong tatahakin, doon siya pupunta. Kung ano yung talagang ultimate goal ninyo. So sabi nga kanina nung PSDS, no, si Dr. Lopez, dream big. Maganda yung sinabi niya. Actually, dapat medyo lalaliman ko pa, pero mahaba na masyado. Yun lang yung gusto kong sabihin doon, dream big. Number 4, ano na yung mga sinabi ko? Number 1, diba? Sabi ko na yun. Number 1, magtiwala sa Diyos. Number 2, mag-aral. Number 3, mangarap. Ang number 4, this is one of the most important. In doing all that, don't forget to experience life. Do not survive life. Live because you want, survive because you want to live, but do not live just to survive. Medyo malalim, no? Sige, medyo aning ko lang sa inyo. Sa high school, experience youth. Enjoy nyo pa rin. Importante ang balanse. If I'm not mistaken, may 5 aspeto ang buhay. Social, mental, emotional, spiritual, and physical. Balansihin nyo doon. Don't give your 100% in just one aspect. Balansihin nyo. Bakit? Because your age now will not come twice. Yung youth nyo, yung pagbibinataan nyo, it will not come twice to you. So habang nangangarap kayo, habang nag-aaral kayo, habang nagdadasal kayo, huwag nyo kakalimutan na mabuhay. That's number 4. And number 5, medyo na-highlight na kanina. Be inspired of those who love you the most. Your parents. Alam nyo, there's a wise man saying, as we grow old, as we are so busy sa ating karera, sa ating buhay, sa ating pag-aaral, we often forget our parents, which are also growing old. Tingnan nyo sila ngayon. It's not going to be their looks 5, 10, and 15 years from now. Tatanda sila. Ang gusto kong sabihin at mensahe dito, sa ating pangangarap, sa ating mga plano sa buhay, sa ating pagsusumika, ang lagi nating isama ay ang ating mga magulang. Sabi nga kanina ni Dr. Lopez, sapagkat hindi nila kayo iiwan. Kahit gano'n ang kahirap ang buhay, your parents will always be there. Okay? So, 5 yun. Katulad ng ating tema, nasabi ko na rin kanina, always lead. Sa English kasi itong ating is Filipino graduates prepared to lead with competence and character. So, kapag dadating ang panahon, some of you will be public servants. Kapag kumatok ang masamang offer sa inyo, meron sa inyong mag-uudyok na gumawa ng masama, always remember this, that I prayed for you guys, that you have the courage to say no. Kung meron sa inyong nagsasabi na babayaran kita just to give this kind of, sana na magkaroon tayo ng lakas ng loob na tumanggi. Magagawa natin yon if we are rooted in faith. Kaya wag na wag ninyong tatanggalin sa sarili ninyo ang pananampalataya. Okay? So, yung gusto ko lang sabihin kanina, doon sa pangangarap at saka sa pag-aaral, yung mga nasa hulihan ngayon,
mga nahuhuli, tingin nyo, nakapasa lang kayo kasi pasangawa. Huwag niyo tanggapin na ganyan na lang kayo because you still have the power. Sabi nga namin sa DOE, you have the power to change the course of your life. Mag-aral kayo, have a character development. And I'm saying this not to discourage the honor students. I know your competence, honor students. I know your perseverance. Hindi niyo mararating ang grado na yan kung hindi kayo nagsisikap sa buhay. Pero, ito yung sasabihin ko lang sa inyo, no? Katulad nung sinabi ko nung sa high school, education will not guarantee. Iiwan ko to sa inyo, and I would like you to hear me saying this. Hindi mangangako ang edukasyon ng magandang buhay at kayamanan. It is you and you alone that will write the course of your future. Of course, with the blessing and guidance of God. Pero ang gusto kong sabihin, sa pagsikap at pag-aaral sa loob ng paaralan, hindi lang akademya, kundi disiplina ang ating nililinang. Again, education will not guarantee a good life, but it will level your chances para harapin ang mga hamon ng buhay. Katulad ko ngayon, I would like you to see me as I am right now. Noong 2009, nung graduate ako, sino nga ba ang mag-aakala na ang isang batang mag-aaral ng paaralang elementarya ng Talim will now be one of the minds who is taking or shaping the energy landscape of our country. Isang bata na nangarap na makapag-aral, makapagtrabaho sa Meralco, pero binigyan ako ng Diyos more than that. At isang batang nangarap makapaglingkod sa barangay bilang SK chairman, pero dinala ako ng Panginoon sa taas, sa national level. So this is the things that I wanted you to remember. Hindi mangangako ang edukasyon ng magandang buhay, pero papantayin ito ang inyong entablado para ipaglaban ang inyong mga buhay. Again, dream big, mga bata. And I am Luis Dan Fiberacion again, lingkod bayan na ngayon, dating scholar ng bayan. Have a great day ahead.